Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang kumbay ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection, o ang mabuting balita sa araw na ito. Feeling mo ba, bakit parang walang nangyayari sa iyong buhay? Nagsisikap ka naman, nagtatrabaho ka naman, pero parang hindi nagbabago. Diba? Paulit-ulit ang nangyayari. Salat ka pa rin sa pera, marami ka pa rin mabibigat ng problema, wala kang kapayapaan sa iyong pag-iisip. Baka may kulang ka sa iyong buhay na kailangan mong malaman. Minsan, ang ating Panginoong Yesus, nasa lawa siya ng Galilea. Nangangaral, napakaraming tao at dinudumog siya ng mga ito. Subalit habang papalayo sila, nakita niya itong si Pedro at sila Andres na kanyang kapatid, nakasakay sa bangka dahil isa silang mangingisda. Kaya nilapitan sila ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, Simon, sabi niya, ihulog mo o pumalawot kayo, ihulog nyo ang iyong lambat para makakuha kayo ng isda. Subalit, itong si Simon ay sumagot sa Lucas chapter 1 verse 5 to 6. Sumagot si Simon, Guro, magdamag kami nga napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, ihulog ko na ang mga lambat. Ganon ang ginawa nila at nakahuli silang maraming isda, kahit halos na mapunit ang kanilang mga lambat. Yun po, no? Napakalinaw. Diba? Inutos ng ating Panginoon na si Pedro, diba? Bagamat alam nila na wala na silang makukuhang isda, sinunod pa rin nila ang utos ng ating Panginoong Yesus dahil naniwala sila sa ating Panginoon Yesus at sinama nila sa kanilang buhay. Kaya siguro minsan, diba? Talagang absent, diba? Sa buhay natin ang ating Panginoon Yesus. Absent sa mga pinaplano natin sa ating buhay ang ating Panginoon Yesus. Hindi natin sa sinasama sa ating mga ginagawa sa ating buhay. So, alam naman natin, di ba? Kapag sinama natin ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin, pag sinama natin sa plano natin, pag sinama natin sa ating mga desisyon sa buhay, i-check yun, 100%. Surely, we will succeed talaga. Magtatagumpay po tayo sa kahit na anong larangan, di ba? At ito'y magbubunga ng siksik, liglig na umaapaw na biyaya. Kagaya nga nangyari kila Pedro, di ba? Na wala silang nahuli magdamag, pero hindi sila nawala ng pag-asa. At nung makita nila ang ating Panginoong Yesus, ay nagpakumbaba at lumuhod dahil siksik-liglig ang mga isdang nahuli nila dahil sa kanyang sinabi at dahil sa kanila ring pagsunod, di ba? Yan mismo ang gustong ipakilala sa atin ng ating Panginoong Yesus, na isama natin siya sa ating buhay, di ba? Sa ating mga pangarap, isama natin si Lord. Sa ating mga decision, isasama natin siya, di ba? At sa ating mga plano, pag ganyan po ang ginawa natin, katulad ni Pedro, ay marami po tayong biyayang matatanggap. Siksik, liglig na umaapaw dahil kasama natin at sinusunod natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya parang nire-remind lang sa atin na ang ating Panginoong Yesus ay siyang may hari o may gawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Una, yung mga tao, tayong mga tao po ay ginawa niya, di ba? Yung mga bituin, mga araw, hangin, lahat na, universe, kahit mga hayop at maliliit na malalaking isda. Di ba? Alam nila yon, kinikilala rin nila ang ating Panginoong Yesus. At siyempre, maging humble po tayo.
kagaya ng ginawa ni Pedro pagkatapos niyang sundin ang utos ni Lord at nakita nila talagang halos masira ang kanilang lambat, diba? Umaapaw na isda, ay naniklohod po siya at nagpaka-humble siya sa ating Panginoon Yesus. At pagkatapos nun, anong ginawa nila Pedro? Iniwan na ang lahat at sumama sa ating Panginoon Yesus. So isa sa mga aral nito ay dapat matuto tayo pong makinig sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang aral sa pang-araw-araw nating buhay, di ba? Magsimba, magdasal, di ba? At higit sa lahat, yung humble ka at sundin at isama sa ating plano, mga desisyon, yung ating Panginoong Yesus. At tsak yun, hindi yun sasablay dahil ang sinusunod mo ay ang may likha ng lahat na ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa pinansyal, at sa kalusugan, sabay mo kasi napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po'y manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na rin ang kanyang buhay. At lahat po ng mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, iyong pagalingin, Lord, ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyo'y loloobin. At ganoon din po sa pamilya na nagkasira-sira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, sa taas ng pride, sa inggit, at higit sa lahat ay hindi mapagpatawa. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala doon. Na ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano po iraraos ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan, kakulangan, at kasalanan sa buhay. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.